Magandang araw mga ka-good news. Ang ating topic ngayon at bigyan ng reaksyon ay itong neutral na pahayag ng ating idol Ben Tulfo sa kanyang opinion o insights sa itong bangayan between former President Rodrigo Duterte or alam natin sa pangalan na Tatay Digong at ang incumbent, itong ating presidente ngayon na si PBBM or si Bongbong Marcos. Atin pakinggan ang ating napakagaling na newscaster Ben Tulfo sa kanyang mga insights sa bangayan ng dalawang malaking tao na ito. Yung bangayan nitong dalawang pangulo, yung dating pangulo at yung kasalukuyang pangulo, abay, epekto lang po to ng problemang nakikita po natin. Nakatingin lang sa atin itong bansang China. Ayan, kaya yan pa lang. Alam naman natin na mas malapit si Rodrigo Duterte sa China, kaya meron kagad tayong nasilip na butas kung bakit biglang kumambyo si Duterte sa kanilang partnership ni PBBM. Itong dalawa ay tandem talaga yan. Nanalo si Duterte dahil kay Bongbong noong kanyang termino. Dahil sa Ilocos landslide, Rodrigo Duterte dahil na yan sa mga Marcos. At ngayon nanalo rin si PBBM dahil kay Duterte. Buong Mindanao bumoto kay PBBM dahil rin kay Rodrigo Duterte. So ano na yan? Amanos na, di ba? Ngayon may lumabas na naman na sigalot hidwaan sa dalawang ito. Kaya makinig tayo kay Ben Tulfo kasi magaling na commentator ito. Sa anumang kadahilanan gusto nilang estado ng kaguluhan, kalituhan, yan ang gusto nila. Ayan. Kasi habang busy po yung ating pamahalaan, bangayan sa loob, at may mga PI pa, mga political initiative or people's initiative or yung PI na kilala nyo na ginagamit sa salitang kalye. Yeah, yung PI na put tang namo. Ayan yung PI na salitang kalye. Yan nga, dahil sa nakikita ng China na nag-away-away tayo dito, biglang papasok sila dyan para magkagulo-gulo at mawala sa focus ang ating government. Ang talagang issue ngayon ay West Philippine Sea. Kasi yan ang future of the Philippines. Nandyan ang pinakamalaking reserve ng minerals. Hindi lang minerals, oil. At saka itong mga halamang dagat ay nandyan. Kaya napakalaking kawalan kapag nawala sa atin ang WPS. Yan ang future ng ating future generation. So, habang abala po ang ating pamahalaan at pag nakatutok dito sa mga isyong pampolitika, ito pong delikado po rito. Baka kasi mawala na sa focus, marami na napapabayaan, too much politics. Too much nga. Epekto lang po ito ng problema. Ang dahilan ng problema, mga boss, umpisa na po ang pagkalusaw. As a matter of fact, lusaw na po yung unit team. Ay matagal nang lusaw yung unit team. Okay, so ngayon, sa tingin ko ay merong mga personal na dahilan. Ang mga Duterte ay ito yung nag-umpisa ng papasukin ang itong international justice system, pinapasok dito sa Pilipinas. Kaya nagagalit si Tatay Digong. Kasi of course, baka makulong siya, kaya ayan, gumagawa ng gulo para mawala ang itong issue tungkol sa yung extrajudicial killing, which is yan ang pinasok dito ng International Court for Crimes Against Humanity. Kaya yan tuloy, nagkagulo-gulo na. Okay, so atin pakinggan si Ben Tulfo sa kanyang mga opinion tungkol dito kasi alam ko na mas magaling ito na tao kasi matagal na sa komentaryo at maraming alam. Sila po yung ugat ng problema. At nakikita po natin dito, nararamdaman natin ang kaguluhan o kalituhan. Bangayan, epekto lang po ng problema. Kami po ay nagsasabi base doon sa aming analysis, observation. Okay. Etong mga nakapaligid sa Pangulo,
Kay BBM. Yung kanya mga political allies, advisors, consultant, kasama po riyan, kung titingnan po natin, wala talagang partido. May mga prinsipyo, pero kanya-kanyang prinsipyo, prinsipyong asiwa, prinsipyong tama, prinsipyong semplang. Sila po yung mga galing kung saan-saan, hindi po nating alam. Wala po silang mailatag na partidong galing pong plataforma na ipinaglalaban, prinsipyo, political party. At inilatag lang po nila, excited po yung mga tao, nagsanib puwersa. At dito po nag-umpisa. Ito po yung mga nakapaligid, may kanya-kanya po silang political agenda. Ayan, tama nga yan. Guys, sa side ni Bongbong ay, ni Marcos ay merong mga advisor dyan na may sariling agenda, yan nga ang sabi ni Ben. Sariling agenda, katulad ni Tambaluslos na sinasabi daw ay tatakbo na maging presidente sa next election. Napakalaking ambisyon yan. Kaya tuloy nagagalit si Tatay Digong dahil dyan sa Tambaluslos na yan. Kaya atin pa muli pakinggan si Ben Tulfo sa kanyang mga paliwanag. Neutral ito na paliwanag niya tungkol sa away ng dalawang malaking haligi at tao sa Pilipinas, Tatay Digong at PBBM. Ito na po mismo ang sinasabi po natin. Dahil walang political party system, kanya-kanya silang banat, kanya-kanya silang gawa ng partido. Kung minsan, patalbugan na lang po sila. Pero hindi po ako naniniwala dyan. Tulad pong sinasabi mismo ng mga trapo sa Kongreso. Lahat ng mga bagay o kasunduan na napag-usapan bago mag-eleksyon, kapag nanalo, walang permanente dahil magkanya-kanya na yan. The greed, kasakiman, Yan, mag-uumpisa na. yan ang totoo diyan. Kasi pag nakaupo ka na ay mag-umpisa na ang iyong katraidoran. Traidor ka na. Liliko ka na, bibuelta, ganyan. Kanyang ambisyon. Sino si Tamba? Ito. Kilala nyo yan. Ito si Tamba. Ito ang dahilan talaga diyan sa bakit nagkagulo sa palasyo dahil daw si Tamba ay meron ng malaking alliance. Malaki nang nakuha niya na bilang ng mga congressman diyan sa the House of Congress. Kaya atin makilala ng lubusan si Tambaluslos dito sa episode na ito ni Ben Tulfo. Biglang lumuslos Ayan. ang kanya mga totoong itinatagong kulay at political agenda. Ipagsama nyo. Tamba. Tambaluslos. At yung aking sinabing luslos. Lumuslos ang totoong na kulay at lumabas. Inumpisahan niya kay GMA. Nakaalign kay PRRD. Sinunod niya si VP Sara, ay pangalan ng Duterte. Ayan nga. Trinabaho niya yung network ng anak daw ng Diyos sa Davao. Kay Kibuloy. At dahil dyan, dikit kay Duterte, ayun, Ayan. Kaya nga. prangkisa. Meron na tayo palang dalawang dito, issue kung bakit nagalit si Tatay Digong dahil doon kay Kibuloy, yung network. Ano bang network yun? Sunshine Network? Parang ganyan. Ay pinaimbestigahan ni Tamba. At pinaimbestigahan pati si VP Sara. At pinapasok yung International Criminal Court na mag-imbestiga kay Tatay Digong. Kaya meron palang 3 o 4 o napakaraming dahilan. Kaya nag-init ang ulo ng Tatay Digong. Nalagay sa alanganin. Pinapasok yung ICC, Ayan. International Criminal Court, Yan. na tinatanaw ng mga supporters ng Duterte na malaking banta sa kanila at sa kanilang leader na ay iniidolo at pamilya po yan. Ayan. Na kapag naisakatuparan ng gusto ng ICC Paktay. na makukulong itong si PRRD, Ayan. Totoo yan. Mario Josep. Doon na po nag-uumpisa, medyo restive na po, nag-aalboroto ng ilan dyan, pero okay pa lang po. Pero nung pumasok po, nung nagpasko, busy ang lahat. Anong nangyari? Nakabuelo na sana itong mga Tamba at mga Luslus boys sa Kongreso. Subalit, nabuking.
me a break. Na-booking. Bakit po sila na-booking? Na-booking po. Etong mga ito dahil sa PI. People's Initiative, Political Initiative. Iba po yung Diyan yan nag-umpisa. Yung kay Robin Padilla, siya yung nag-umpisa. And then nagkaroon ng pirma na napakarami. Kaya pinaimbestigahan yung pirma at nakita na mayroong anomalya sa mga pirma na yon dahil pandaraya daw. Kasi binabayaran yung mga nagpipirma at binigyan ng itong promise na mayroong ibibigay na pera kapalit ng kanilang perma, kaya nagiging invalid ang perma para sa People's Initiative na yan. Na yan ang dahilan kung bakit nagkabukingan na sa mga agenda ng tamba yan sa sa Malacanang. Aing na ginagamit mo pag kayo nagalit sa salitang kalye na paborito nitong si Duterte, PI. Iba na. Ayan, PI nga. Kaya, ay nako, ang gulo-gulo na talaga. Imbis na harapin natin itong pinaka-unang problema natin, ang West Philippine Sea. Yan dapat ang bigyan ng napakalaking importansya kasi yan ang magsasalbar sa Pilipinas sa pagdating ng mga panahon. Nandyan yung pinakamalaking oil reserve sa ngayon. Nandyan yung raw minerals o raw materials. Nandyan yung itong pagkain na mga seafoods, mga perlas galing sa giant clam shells. At hindi lang yan. Yan ang sinasabi na kapuluan na maliit na mga pulo-pulo na tinuro ni Marco Polo sa kanyang voyage noong 12th century at sinabi niya na napakaraming gold ng lugar na yan. Sa tulong ng kanyang amigo na si Pantaleon Alvarez. Okay, ito. Na siyang nagsusulong ng sinasabing Independent Mindanao. Katapat ito. Parang kapareho rin, inisyatibo rin to. People's Initiative din. Papayag yung mga tao. Kayo ba dyan sa Mindanao? Papayag ba kayo ihiwalay sa Luzon sa Visayas? Ayan. Ito yung ni Digong na ihiwalay daw niya ang Mindanao. Hindi naman lahat ng tao sa Mindanao ay makadigong. Okay, ako bumoto ako kay Digong noon. Pero kung ihiwalay ang Mindanao ay ayoko kasi meron akong mga paryente sa Luzon, meron din sa Visayas. Magpa-passport na tayo dyan. At isa pa, lalong liliit ang Pilipinas at ang ating resources ay lalong liliit. Imagine, Mindanao na lang tayo, nako. At hindi papayag ang Visayas at Luzon kasi gagawan niya ng plebisito ay hindi papayag yan na mahiwalay ang Mindanao. Kaya ang isang ito ay parang lang ito, ang gugulat ni Tatay Digong kasi mahilig sa saywar itong si Tatay Digong tungkol dito. Okay, so atin muli pakinggan ng mga insights ni Idol Ben tungkol sa mga isyu na ito. Ito, nagbibirong parang totoo. Kaya mahilig naman talaga yan, si Tatay. Talaga to si PRRT. Totoo nga talaga, nagbibiro. Birong totoo. Hindi nga, biro lang eh. O mga taga Mindanao, hindi na biro to. Isipin nyo na maigi. Gusto nyo bang ihiwalay kayo sa Luzon, sa Visayas? Abay, kawawa naman kayo. Baka kasi karamihin sa inyo, hindi nyo gusto. Dapat sabihin nyo na. Maaring gustong sabihin nitong si President Duterte, kayong mga PI na paborito niyang salitang kalyang PI, kayong mga PI sa Kongresong nasa likod ng PI ni Tamba sa tulong ng kanyang mga luslus boys sa Kongreso kasalukuyan, inumpisahan niyo mag-People's Initiative, tatapatan ko. Okay, tingin ko lang tatapatan ko ng inisyatibong Independenteng Mindanao, naloko na. Ayan, matagal na yan kasi na gusto ng ating mga kapatid na Muslim na ihiwalayan. Ngayon si Duterte ay nagsasabi na Muslim daw yung mga lula niya. Kaya pwedeng ihiwalay ang Mindanao. Pero yan naman ay pahayag lang ng isang tao o dalawa kasama si Pantaleon Alvarez. Pero sa majority, sa akin, ayaw ko. Kasi liliit ang mapa natin, lalong liliit tayo, pangit tingnan. Diba? In unity,
and solidarity we will stand. Pero kung tayo'y magkahiwalay, will not stand. Okay, kung marami ay united tayo and we will stand. Kaya dapat magkasama talaga yung Luzon, Visayas, Mindanao. At tama dito si Ben Tulfo. Unfiltered. Maling-mali itong ginagawa ni PRRD. Kung totoo mang itong hakbang na ito ni PRRD or sinusubukan niya lang magbiro, hindi po nakakatuwa ang biro na to. Pero kami po sa Bitag Live, parang tingin po namin, ganti-gantihan lang to. Kinantin nyo kami. Kayo lang ba kaya nyo magbiro? Yung mga tropang tamba at mga gang nila, itong mga loose-loose gangs or loose-loose boys, meron namang topak boys din sa Mindanao. Kaya lang problema, wala ka namang bilang sa Kongreso. Yan, dito talo si Digong dito. Kasi halos lahat ng majority of the Congress ay nasa panig na ni Tamba, lus-lus. Kaya merong kasabihan na if you cannot beat them, you will join them. Or you can join them if you can't beat them. Kung hindi niyo matalo, panig na lang kayo, di ba? Kaysa magipag-away pa kayo, talo pa rin kayo. Kaya dapat dito idaan sa diplomasya at pag-isipan mabuti para walang maging kaaway. Okay, so kudos to Idol Ben Tulfo. Salamat sa iyong video at sa iyong pahayag tungkol sa bangayan na ito sa ating gobyerno. Until our next video, paalam, Sangbayanan, Pilipinas.